Siraulo talaga ang mayayaman. Malalakas ang tama. Malalakas ang trip sa buhay. Ganito ilarawan ni Candy ang mayayaman para sa sarili niyang pananaw. Ngunit hindi naman siguro lahat. Natatawa lang siya sa mayamang babae na lumapit sa kanya at binayaran siya para maging kabit ng asawa nito. Sino bang matino ang gagawa nun? Bibigyan mo ng kabit ang asawa mo? Tapos ano, pagbibintangan mo? Ngunit kahit nakakatawa ang ideya ay kinagat iyon ni Candy. Trabaho yun eh, racket din. Pandagdag din niya sa pambayad gastusin. Lalo't ang laki ng offer. Magawa lang niyang maakit ang asawa nito at magawang mga liwa. Hindi talaga ito ang trabaho niya, ngunit sino ba ang aayaw sa laki ng offer? Bagay na bagay daw kasi siya. Maganda, simple, at nakakaakit ang tingin. Wala siyang alam sa dahilan nito. Hindi na rin niya inalam, basta nagtrabaho na lamang siya. Ngunit sa huli, sa dalas ng pagkikita nila ng asawa nito ay may nararamdaman siyang mali. Malalaman niya ang plano ng asawa nito. Itutuloy nga ba niya para sa pera? O isisiwalat ang lahat at aalis sa problemang pinasok niya? Chill lang, Candy. Darating din ang hinihintay mo. Parang timang siyang hinahabaan ng pasensya niya. Ayon kasi sa nagbigay ng impormasyon sa kanya, ay dito madalas tumambay ang asawa ng babaeng nagbayad sa kanya. Malayo siya sa pagiging pokpok. Sobrang layo. May pokpok ba na virgin pa? Trabaho lang ito para sa kanya. Dahil sa panahon ngayon, mas mahalaga ang pera. Trabaho niyang maging kabit. Hindi basta-bastang trabaho. Mahirap sa simula dahil siya ang gagawa ng paraan para maakit niya ang lalaki at gawin siya nitong kabit. Hindi niya alam ang trip ng asawa nito, basta iyon ang utos. Dahil hindi naman siya dakilang tsismosa, ay carry na. I-push na ang trabahong ito dahil pagtapos naman na siya din ang makikinabang. Ngunit 2 oras na siyang naghihintay. Haggard na si Candy sa kakahintay kung anong oras darating si Mr. Romanov. Ilang sandali pa ay may lalaking bigla na lamang pumasok. Nakapamulsa ito. Walang kasama at napakalakas ng dating. Muntik na nga niyang maibaba ang panty niya sa sobrang pogi nito eh. Bubuka na ang pechay niya. Buti na lamang at nahimasmasan siya. Regular order, sir? Tanong ng bartender. Halos ilan lang ang pagitan nito sa kanya. Pakunwari siyang walang paki at hindi na rin ito tinapunan pa ng tingin dahil baka mahalata siya. Tumayo siya dala ng iniinom niya at nagkunwaring pagewang-gewang kaya bumangga siya rito. Matalimang titig na ibinigay nito. Muntik na siyang mawala sa acting pero nakarecover siya. I'm so sorry. Hindi ka naman bulag. Walang ganang sambit nito. Sungit pala, no? Parang sinampalang ego niya sa sinabi nito. Ganyan ka kasungit? Sorry, dahil marami akong nainom. It's fine. At least you're hot. Puri pa niya bago ito inirapan. Sa tingin kasi ni Candy, hindi ito makukuha sa mapangakit na tingin. Hindi ito kumibo pa. Labas ng kaunti ang maputi at makinis niyang hita. Sinadya niya ito para kapag tinignan ito ni Mr. Romanov bigla itong mapalulo sa banyo. Tignan lang niya kung hindi ito tumakbo sa banyo at ubusin lahat ng lakas nito. Sa isip ni Candy ay nagtagumpay na siya. Hi, let's dance. Anyaya sa kanya ng lalaking bigla na lamang lumapit. Lasing na rin ito ngunit hindi ito ang target niya. Sorry, pero ayaw ko. Nahihilo na kasi. Magpapalusot sana siya ngunit pinutol na siya nito at hinawakan. Hindi man lang makaramdam si Mr. Romanov. Wala man lang saklolo. Ibang klase. Para itong bato sa sobrang tigas ng ekspresyon nito. Sige na, huwag ka nang magpakipot. Natatawang sabi pa ng lalaki. Patay.
paano siya makakatakas nito? Ngunit akmang hahawakan na sana siya ng lalaki sa maselan niyang parte, ay bigla itong bumagsak. Hinampas kasi ito ni Mr. Romanov ng bote sa ulo, dahilan para makatulog ito. Siya naman ay bigla nitong kinarga. Para siyang damit na isinampay nito sa balikat at inilabas. Uwi na. Tanging saad nito. Napuno na siya sa lalaking to. Walang nasabi ang asawa nito na ganito pala ito katigas. Hoy, hindi kita tatay para pauwiin ako ha? Nakaamba na ang sandals niya kay Mr. Romanov. Gusto kasi niya talaga itong poknatan sa ulo. Ngunit sunod-sunod siyang napalunok nang muli itong lumapit sa kanya. Grabe ang panga nito, umiigting. At ang lakad nito na parang lalapan ng tao. What do you want? Gusto mo ba ihatid pa kita? Unang-una sa lahat, magpasalamat ka dahil inilagtas kita sa manyakis na yon. Pangalawa, masyado kang mahina para sa club na to. Mukha kang bagong salta. At last, wala akong balak na maging guardian mo. So leave this place at huwag ka nang babalik pa. Lo, sobra ka naman. Gusto ko lang naman mag-party. At saka, paano mo nalaman na bago lang ako sa... Pinutol siya nito. It's obvious. Tipid nitong sagot. Oo nga pala. Suki na ito rito sa loob ng club. Dahil sa ginawa mo, naging interesado ko sa'yo. Ikaw ba, interesado ka? Hindi pa siya natatapos ay sumagot na ito. Hindi. Hindi ako interesado sa'yo. I am married. Pinakita nito ang singsing. Sus, loyal naman pala to. Bakit pa gusto ng asawa nito na may lumandi dito? Gaga ba ang asawa nito? Oo, sobrang gaga nga. Hindi ka talaga interesado sa virgin? Lahat ay gagawin niya. Magawa lang siyang kabit nito at maakit lamang niya ito. Sinuri siya nito ng tingin. Hindi ka dapat dito nagpunta, kundi sa mental hospital. Doon dinadala ang mga may diferensya sa utak. Walang snow sa Pinas pero pagkaharap kita, para akong nasa freezer sa sobrang lamig ng pag-uugali mo. Bakit sobrang loyal mo? Loyal din ba ang asawa mo sa'yo? Hindi naman niya malalaman kaya, bakit hindi mo ako subukan? Gusto nang mag-quit ni Cindy. Pero kapag iniisip niyang makukuha niyang pera, ay napapalakas nito ang loob niya. Ayun sila! Sigaw ng lalaking pinukpok ni Mr. Romanov. Marami na itong kasama at parang kuyog na sila. Si Mr. Romanov naman ay agad siyang hinila patungo sa kotse nito at agad na sumakay sila. Mahina pa nga itong napamura bago pinaharurot ang sasakyan palayo sa club. Malas kang babae ka. Saad pa nito sa kanya. Sobra ka naman yata. Hindi ako malas. Pinukpok mo kaya siya nawala ng malay. Malamang gaganti yun. Napabuntong hininga si Cindy. Ngunit deep inside, magandang start ito. Saan ang bahay mo? Iyahatid na kita. Ngunit hindi pwedeng umuwi. Oras na malaman ng papa at mama niya ang kalokohan niya, ay itatakwil siya ng mga ito. Lalo na ang papa niyang barangay tanod sa lugar nila, na ang prinsipyo ay talaga namang napakatatag. Hindi ako uuwi sa amin. Tanging sagot niya. Sa kondo ka na muna, pero aalis ka rin bukas ng umaga. Hindi ako mabait para kumupkup ng taong hindi ko naman talaga kilala. Pwede na to. Dapat ay may magawa siyang paraan para matandaan siya nito at hindi makalimutan. Dapat siyang tumata kay Mr. Romanov. Dapat itong mangaliwa. At kapag nangaliwa ito, siya dapat ang kabit and then tapos ang trabaho. Sa condo unit sila dumiretso. Malaki ang condo. Talagang napakayaman ito. Bukas dapat. Pinutol niya ito. Ayaw mo bang manatili muna rito? Tinaasan siya nito ng kilay. Nilalandi mo ba ako? Imbes na sumagot ay nagtanong din ito.
Siya naman ay parang nalunok ang dila dahil hindi agad siya nakapagsalita. Hindi nakasagot ang babaeng dinala ni Ford sa kondo niya. Totoo naman na inaakit siya nito. Ngunit wala siyang balak pumatol sa isang cheap na babae. He is married, at kahit pa komplikado ang ugali ni Trish, ay asawa niya ito. Ito ang babaeng pinakasalan niya. Hindi siya mangangaliwa kahit pa malamig na ang pagsasama nila ni Trish. Sumagot ka. Lumikot ang mata nito. Ikaw nga kasi ang tipo ko eh. Bakit ayaw mong pagbigyan ng sarili mo? Wala naman ang asawa mo. Napangisi siya. Sabi mo, virgin ka. Pero sa asta mo ay para kang hayok na hayok magalaw ng mga lalaki. Umiba ang aura nito. Nagulat si Ford ng bahagya sa pag-alis ng babae sa saplot nito. Tila ba may nais itong patunayan? Natapakan ba niya ang pride nito? Pumwesto ito sa kama at humiga. Dahan-dahan itong ibinuka ang pagitan ng hita nito, kung saan makikita niya ang perlas, na upang masuri niya ay kailangan niyang sumisid. Hindi perpekto si Ford. Natutukso siya lalo na't ito na mismo ang nagpupush sa kanya. Nakahain na ang pagkain at lalantakan na lamang niya ito. Ngunit nagdadalawang isip pa rin siya. Ngayong gabi, sinisigurado kong hindi mo ko makakalimutan, Mr. Romanov. Wika pa nito bago pinadaloy ang kamay nito mula sa leeg nito, pababa sa pinakadulo. Hindi na nakapagsalita pa si Ford. Sumisid na siya at hinila palapit ang dalaga upang maabot niya ito. Halos mawala sa ulirat si Cindy. Sa sobrang taba, haba at laki. Hindi na nga niya maisip paano ba ito kumasya dahil kamuntikan pa siyang mawala ng malay. Habang kumikilos si Mr. Romanov, ilang beses iniisip ni Cindy kung tama ba ang ginawa niya para lamang maakit ito. Wala sa usapan na ibibigay niya ang kanyang sarili dahil siya mismo ang tumutol dito. Sabi niya sa asawa ni Mr. Romanov na makakayanan niyang akitin ang asawa nito nang hindi sinusugal ang sarili niya. Ngunit eto siya sa sitwasyon na to. Inaangkin siya ni Mr. Romanov na para itong gutom na hayop. Halos tumalsik na siya sa sobrang lakas ng impact. Nakakapit lang siya sa likod nito at pilit niyang ibinabaon ang kuko niya. Nagising si Cindy na iniinda ang hapdi at kirot ng perlas niya. Grabe ang tinamo niya mula kay Ford. Halos madaling araw na ito natapos. Pikit na nga ang mata niya ay humaharurot pa ito. Expected niyang umalis na ito kaya minadali na rin niyang mag-ayos. May iniinda man ay pinilit pa rin niyang lumakad ng normal. Isa-isa niyang dinampot ang mga saplot niya at isinuot. Sa kobre kama ay may bahid ng dugo. Inalis niya iyon dahil ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Leave it. May cleaners na pupunta dito. Sila na ang bahala. Nagulat siya at muntika nang mapatalon sa gulat. Susme, bakit nandito ka pa? Akala ko'y umalis ka na kasi tanghali na. Kondo ko naman to. Anong masama? Hindi ko ugaling mang-hit and run. Dapat ay makausap muna kita bago ka umalis. Ha? Tungkol naman saan? Tanong pa ni Cindy. Upo. Utos nito. Siya naman ay kaagad na naupo sa hita nito. Nagulat pa ito at siya naman ay naluto na yata ang utak. Sabi ko nga sa upuan. Lilinawin ko lang na hindi ka pwedeng maghabol sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na kasal ako. Ikaw ang mapilit. Ikaw ang may gusto sa nangyari. Sus, parang hindi mo rin naman gusto eh. Halos magdamag mo nga akong bombahin. Pabulong na sagot ni Cindy. May sinasabi ka? Ha? Me? Wala naman ah. Ganito talaga ako, bumubulong sa sarili. Sabi mo nga, baliw ako, hindi ba? Pamimiloso po niya. Naiintindihan mo naman, hindi ba? Hindi ka pwedeng maghabol. Hindi mo dapat binigay sa akin ang unang karanasan mo.
Ayos lang, magpasalamat ka na lang. Hindi ako maghahabol. Basta ang sa akin lang nakaraos ka. Napakunot ang noo nito. May gusto ka? Sabihin mo ang gusto mo, babae. Hindi pwedeng wala. Ramdam kong may gusto ka. Sige. Ilibre mo na lang ako ng almusal. Tsaka sa club. Lagi na ako doon. Dapat ikaw rin. One night stand lang to. Hindi na to mauulit pa. Matigas ang paninindigan nito. Natawa na lamang si Cindy. Uwe, sabi ko naman sa'yo hindi mo ako makakalimutan, hindi ba? Nasisiguro kong babalik ka sa akin at sasabihin para usan ulit kita. Hahalakak ako kapag akit na akit ka na sa akin, Mr. Romanov. Dinampot na ni Cindy ang bag niya at dire-diretsyong lumabas sa kondo. Sumakay siya sa taxi pauwi sa kanila. Sa biyahe ay agad siyang tumawag sa asawa ni Ford. Mrs. Romanov, pinutol siya nito. Ma'am Trish ang itatawag mo sa akin at hindi ang apelyido ng asawa ko. Ayaw kong matali sa kanya habang buhay. Naiintindihan mo? Sige, mag-update ka na. Utos pa nito. Napairap na lamang si Cindy. Ubod ng arte. Si Mr. Romanov, nakasama ko siya sa... Babe, matagal pa yan. Init na ako Naputol si Cindy mula sa kabilang linya. Saglit na lamang to. Napabuntong hininga si Cindy. Para siyang biglang nakonsensya. Loyal si Ford sa asawa niya tapos ito pala'y may iba palang lalaki? Ituloy mo ang sinasabi mo. Utos nito. Ma'am, hirap po kong akitin si Mr. Romanov Sisikapin ko po ulit. Pagsisinungaling ni Cindy. Make sure na mahuhumaling siya sa'yo. Dapat ay maging matibay ang ebidensya ko para mapabagsak siya at makuha ang pera niya. Oras na kabit ka na niya, magsisimula ng kumilos ang tao ko para magmanman sa inyo. Dahil kailangan ko ng mga litrato. Siguro naman ay naiintindihan mo ko. Ito pala ang plano ng baliw na to. Copy po. Sagot na lamang niya. Napabuntong hininga si Cindy. Sa kanilang dalawa, mas baliw pala ang asawa ni Ford. Wala man lang ideya ang masungit na yon na may kinakalantari na ang asawa nito at ninanakawan na ito ng pera. Itutuloy pa ba niya ito? Nakauwi si Cindy sa kanila. Dinatnan niya ang ama niyang inaasikaso ang dalawa pa niyang kapatid. Papasok pa lamang sa eskwela ang mga to. Napatitig siya sa ulam ng mga ito na tuyo at noodles, na dinamihan lamang ng sabaw para magkasya sa kanila. Pag ganito ang nakikita niya ay sobrang naaawa siya sa kalagayan nila. Bakit naman maghapon kang nasa silid mo? Saan ka galing kagabi ha? Panay ka raket. Hindi mo na maalagaan ang sarili mo, Cindy. Ito ang bungad ng ama niya nang maupo siya upang magkape. 4:00 na kasi siya gumising. Binawi niya ang puyat niya para may lakas siya mamaya sa pangaakit kay Mr. Romanov. Naaawa man siya ay wala rin naman siyang choice. Nangingibabaw ang pagnanais niyang kumita ng malaking pera upang makapagsimula sila at kahit paano ay mabawasan ang hirap na dinaranas nila. Papa, sayang naman hukas yung racket. Kahit paano ay may kinikita ko. Sagot na lamang niya bago sumimsim ng kape niya. Aalis nga po pala ulit ako mamaya, Papa. Ito ho, pambili ng ulam para mamayang gabi at bukas. Isama na rin ho ninyo ang pambaon ng dalawa. Bilin niya sa ama. Hindi na kailangan, anak. Ipunin mo na lamang ito. Sumasahod naman ako sa barangay kahit paano. Si mama mo ay nakikipaglabada rin naman, kaya kahit paano ay nakakaraos. Ikaw naman, unahin mo ang sarili mo. Nakangiti pa ang ama niya habang sinasabi yun. Para bang wala itong puno problema. Hindi ka talaga magaling magsinungaling, Papa? Itinawa na lamang ito ni Cindy. Sige na ho. Pamimilit niya bago iniwan na ang ama dahil tiyak na magpupumilit lang din ito.
Matapos magkape ay naligo na si Cindy. Iniisip niya kung pupunta ba si Mr. Romanov mamaya. Tuloy ang plano kahit na kinakain siya ng konsensya niya dahil sa nalaman niya tungkol sa plano ni Trish. Mr. Romanov, busy po ang line ni Ma'am Trish. Gusto po ba ninyo na tawagan ko ulit? Tanong ng sekretary ni Ford. Abala siya sa mga papeles na nakatambak sa table niya, habang ang sekretary niya ay tinatawagan si Trish. Inutos niya ito dahil gusto sana niyang makasama sa dinner mamaya ang asawa niya. Sa nagawa niyang kasalanan dito, nararapat lang na bumawi siya. Iwanan mo na lamang ang mensahe. Baka abala pa sa photoshoots niya. Utos niya. Wala na ito sa bahay umaga pa lang. Hindi ba ito umuwi o maaga lang talaga itong umalis? Napabuntong hininga si Ford. Ilang sandali pa'y tumawag ang kanyang ama. Son, nais ng mommy mo na imbitahan kayong mag-asawa sa dinner mamayang alas 7. Bungad ng kanyang ama. Problema pa nga na hindi niya makausap si Trish. Para sana ayain mag-dinner. Tapos ay pati pala't ama't ina niya aayain sila? Sorry dad, not now. Sa tingin ko kasi ay busy pa si Trish eh. Sagot na lamang niya. Sayang naman ang pagkakataon na mapalapit ang asawa mo sa mommy mo. Son, alam mong tutol ang ina mo sa asawa mo. Ngayong sinusubukan niyang mapalapit, bakit palagi lamang yatang tumatanggi ang asawa mo? Is there a problem, son? Hindi magawang sabihin ni Ford na nanlalamig na ang relasyon nila ni Trish. Baka mas lalong lumayo ang loob ng ina niya. Susubukan naming makapunta pero hindi ako mangangako. Binaba na ni Ford ang tawag. Samantalang ang asawa naman niyang si Trish ay natanggap ang mensahe mula sa asawa niyang uto-uto. Look, gusto niyang makipag-dinner. Iniimbita raw kami ng mommy niyang impokrita. Dati pa naman ayaw na sa akin ng mommy niya. Gold digger daw kasi ako. At hindi naman siya nagkamali, babe. Parehas tayong magtatamasa sa kayamanan ni Ford. Humahalakhak pa si Trish. Babe, sigurado kang walang magiging problema sa mga plano natin? Sana lang gumana ang mga plano. Oras na mahumaling si Ford sa babaeng yon. Mababaliktad mo na ang lahat. Ikaw ang magmumukhang biktima. Hindi niya alam na matagal mo na siyang niloloko. Tumawa rin ang kalaguyo ni Trish. Hindi pinansin ni Trish ang asawa niya at nanatili sa kalaguyo niya. Mainit ang ulo ni Ford dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay Trish na hindi ito makakauwi at wag na daw niya itong kulitin pa. Dumiretso na lamang siya sa club para ubusin ang oras niya at mawala ang inis niya. Naalala niya si Cindy, ang dalagang naka-one night stand niya. Sumagi ito bigla sa isipan niya ngunit wala naman ito sa club. Sabi pa naman ito ay pupunta ito. Dumating na ba yung babaeng nakasama ko kagabi? Tanong niya sa bartender na nakasaksi kagabi. Mr. Romanov, hindi pa po eh. Sagot nito na nakapagpa-disappoint sa kanya. Sinungaling pala yun eh. Ngunit ilang sandali pa ay dumating na ito. Simpleng dress lamang ang suot nito. Sa totoo lang ay malayong malayo ito sa ganda ng asawa niya. Ngunit ang ganda ni Cindy ay talaga namang hindi nakakasawa at nakakaakit. Hinahanap mo na ako, no? Tanong pa nito bago tumabi sa kanya. Sinong nagsabi? Feelingera ka naman. Inirapan niya ito bago nag-order. Paawat ka naman. Delikado na ang atay mo niyan. Bakit hindi na lang tayo kumain? Gutom na ako eh. Hindi ako kumain sa bahay. Aya pa nito. Natawa si Ford ngunit binawi niya ang kanyang tawa. Tumawa ka? Marunong ka palang tumawa. Pamimiloso po pa nito sa kanya. Hindi ako tumawa. Tanggi niya bago na paiwas ng tingin. Gusto ng mommy ko na mag-dinner kami sa kanila, pero wala ang asawa ko.
Nakaramdam ng awa si Cindy. Sa sinabi ni Ford ay alam niya na kaya walang asawa nito ay dahil nasa kalaguyo na naman ito. Eh bakit hindi ka pumunta kahit ikaw lang? Tanong naman niya. Gusto mo, isama mo ako? Ubusin ko ang pagkain ninyo. Lakas loob na sabi ni Cindy. Ganito kakapal ang mukha niya. Makapal din ang mukha mo no? Oo naman, wala namang manipis na mukha eh. Itinawa na lamang ito ni Cindy. Nagulat na lamang siya nang tumayo ito at inubos na ang alak na nasa baso nito. Let's go. Aya nito sa kanya. Nakasunod lamang siya hanggang sa makasakay sa kotse. Isasama pala talaga siya nito? Seryoso ka? Binibiro lang naman kita kanina. Pakunwari pa si Cindy. Ayaw kong malungkot ang mommy ko. Tanging sagot nito bago nag-focus sa pagmamaneho. Si Cindy naman ay napatango na lamang at hindi na nagsalita pa. Nasa biyahe nang tumatawag ang asawa ni Ford. Hindi tuloy ito masagot ni Cindy. Mamaya na lamang siya magpapaliwanag. Basta ngayon, hindi muna sila pwedeng mag-usap. Sa tingin ko, importante yan. Bakit hindi mo sinasagot? Kuyuyos na tanong nito. Tsismoso ka rin pala, no? Biro pa niya. Wala lang to. Paniguradong mangungulit lang kaibigan ko. Palusot na lamang niya. Hindi naman na ito nagtanong pa. Nakarating na sila sa bahay ng parents nito. Talaga namang tila ba palasyo ang tinitirahan nila. Nalulula si Cindy sa sobrang ganda. Let's go inside. Anyaya nito. Siya naman ay nakasunod lang. Sa sala ay nakasalubong na nila ang eleganteng may edad na babae. Sa tingin niya ay ito ang ina ni Mr. Romanov. Sobrang ganda pa rin ito kahit may edad na. Sosyal na sosyal ang dating. Mas dalaga pa nga itong tignan kumpara sa kanya. Ibang klase talagang mayayaman. Inayos ni Cindy ang sarili niya at tumindig ng maayos. Wala yata ang asawa mo. Sa pananalita nito ay masasabi ni Cindy na istrikta ito. She's busy, Mom. Sorry. I'm with a friend. Sinulyapan siya ni Ford at sumenyas na lumapit siya. This is my mom. Hello po. Nahihiya niyang bati. Nahihiya siya kasi pagkain lang naman ang pinunta niya rito. Cindy po pala. Pakilala pa niya bago hinilahad ang kamay. Inaasahan niyang hindi ito makikipagkamay sa kanya. Kaya balak na sana niyang bawiin pero inabot nito ang kamay niya. Nice to meet you, Cindy. Matagal mo na bang friend ang anak ko? Sa pagkakaalam ko kasi, bilang lang kaibigan niya at lahat sila kilala ko maliban sa'yo. Ito na nga bang sinasabi ni Cindy? Sumenya siya kay Ford na magdahilan nito. Ngunit tila ba hindi nito gets ang senyas na at nakatitig lamang ito. Napamuntong hininga na lamang siya sa stress bago umisip ng dahilan. Bagong kilala pa lang po, ma'am. Sa club ko po nakilala itong si Ford. Pinagtanggol ho niya ako sa manyakis na bumabastos sa akin. Nakahinga ng maluwag si Cindy nang maniwala ang mommy nito. Inis na inirapan niya si Ford dahil wala man lang itong ginawa para makalusot siya. Sariling sikap lang niya ang dahilan para makalusot. Sa pagkainanay nakilala rin niya ang ama nito. Ayos naman ang mga to. May respeto at maayos makitungo. So, busy ba talaga si Trish? O may problema na sa pagsasama ninyo? Tamang masid at pakikinig lamang si Cindy sa usapan. Sa tingin ko, hindi po ngayon ang tamang oras para pag-usapan ng pagsasama namin ni Trish. Maayos naman kami. Sadyang busy lang siya sa career niya. Pinagtatanggol pa talaga ito ni Ford? Hindi nito alam masaya na ang asawa nito sa iba. Napailing-iling si Cindy. Napansin pala ito ni Ford. Problema mo? Mahinang tanong nito. Wala lang,
Ang sarap kasi nitong pagkain. Palusot na lamang niya. Iha, kain ka lang ng kain. Nakakatuwa dahil ang gana mong kumain. At buti ka pa, nagugustuhan ang luto ko. Mom, pihikan lang talaga si Trish sa mga pagkain. Pakiusap, huwag po ninyong gamitin yun para mas lumayo ang loob mo sa kanya. Napagtanto ni Cindy na hindi kasundo ng ina ni Ford ang asawa nito. Sa bagay, ubod ng arte ni Trish. Pati nga ang pag-uutos sa kanya ay akala mo, hawak ang buhay niya. Sinusubukan ko siyang magustuhan, pero siya itong nagbibigay ng dahilan sa akin para lumayo ako. Katulad ngayon, bakit wala siya? Dapat nandito siya. Dapat kahit busy siya, darating siya kasi ina ng asawa niyang nag-imbita. Tama na. Nakakahiya sa bisita ni Ford. Ay nako, ayos lang ho. Pasok sa tenga, labas sa kabila. Dito lang ho ako. Dahil may hiya pa naman siya ay nagkunwari siyang magbabanyo. Ngunit ang totoo ay lumabas lamang siya upang tawagan si Trish. Ipapaliwanag niya na kasama niya si Ford, kaya hindi niya magawang sumagot kanina. Bakit ngayon ka lang? Sayang ang oras ko sa'yo, kanina pa ako tumatawag. Galit na ito. Sabi na nga ba niya tama ang hinala niya? Para itong dragona bumubuga ng apoy sa sobrang galit. Ma'am, pasensya na ho. Si Mr. Romanov kasi kasama ko siya ngayon. Nasa bahay ng parents niya eh. Sa bahay ng parents niya? Bakit? Sabi ko akitin mo, landiin mo. Hindi yung sa parents niya ka nagpapakitang gilas. Gustong suntukin ni Cindy si Trish sa inis niya. Ma'am, sinama lang ho ako nitong asawa mo. Paano ba naman wala raw ho kayo? Nakikikain lang naman ako dito. Tsaka sinasakyan ko lang ang gusto ng asawa mo. Paano ko makukuha ang loob niya kung hindi ako susunod, hindi ba? Fine, basta mag-update ka. Hindi pa ba siya bumibigay? Hindi ka pa niya kinikita lagi? Sabihin mo kapag ginawa ka na niyang kabit para makakilos na ako. Oras na nahuhumaling na siya sa'yo, uuwi na ako sa bahay at sisimulan ko na siyang paghinalaan. Baliw pala to eh. Ito na lamang ang nasambit ni Cindy sa isipan niya. Noted, ma'am. Naiiling niyang sagot, bago binaba na ang tawag dahil baka mahuli pa siya. Bumalik siya sa loob. Tahimik naman ang mga to nang bumalik siya. Inubos na ni Cindy ang pagkain niya dahil nakakahiya na mag-aksaya. Gusto ko ang friend mong yun. Tinuro ng ina ni Ford si Cindy. Palagi mo siyang isama. Marami pa akong naisipatikim na specialty sa kanya. Gustong-gusto ko ang reaksyon niya kapag ninanamnam niya ang pagkain na ginawa ko. Babawi naman si Trish sa'yo eh. Give her a chance, mommy. Umiba ang reaksyon nito. Pwede bang huwag mo na siyang pagtakpan pa? I know in my heart na tama ako. Napabuntong hininga na lamang si Ford. Sinulyapan niya si Cindy na lumalapang pa ng cake na dessert nila. Napakatakaw. Natatawang bulong ni Ford. Ang sarap po nitong cake. Gawa rin po ninyo? Tanong pa nito nang magawi ng tingin sa kanila. Napahalakak ang ina niya. Ngayon na lang ulit niya nakita na tumawa ito ng ganito. Sa loob-loob ni Ford ay may magandang dulot din naman pala ang dalaga. Bumalik ka. Marami pa akong naisipatikim sa'yo. Natutuwa naman si Cindy na ang istriktang ina ni Ford ay kasundo na niya. Babalik po ko basta po gusto po ninyo. Natatawang sagot naman niya. Tinanaw sila nito hanggang sa makalayo sila. Napabuntong hininga si Cindy. Hay, ang bait pala ng mom at dad mo eh. Ngayong gabi, may maganda kang ginawa. Puri nito kahit na sa pagmamaneho ito nakafocus. Natawa naman siya. Uwe, talaga ba? Sus, maliit na bagay lang naman. Iyahatid na kita. Saan ba ang bahay mo? Uuwi na ba siya? Dapat ba siyang magpahatid? Baka kasi anong isipin ng ama niya kapag nakitang may kasama siyang lalaki. Makikitulog na lang ulit ako sa kondo mo.
Makapal naman ang mukha ko, hindi ba? Napailing na lamang ito. Dumiretso na sila sa condo unit nito. Bukas nilang ulit siya makakauwi. Para na rin tuloy siyang pokpok nito para sa ibang tao. Laging wala sa gabi. Sa umaga naman ay nakakubli sa silid. Napakarami pa namang tsismosa sa baryo nila. Hindi ka uuwi? Takang tanong niya nang mapansin na inalis na ni Ford ang jacket nito. Wala naman siya sa bahay. Dito na lang muna ako matutulog. Natawa si Cindy. Gumagana na nga talaga ang ginagawa niya. Sabi na nga ba't hahanap-hanapin mo rin ako eh? Mayabang niyang saad. Napasinghap siya nang isinandal siya ni Ford sa pader. Sabihin na lang nating oo. Gusto ko ang nangyari. At gusto kong may mangyari pa ulit. Puno ng pagnanasa ang mata ni Ford. Di kabit mo na ako, ganun ba? Nagawa pa rin niyang maisingit sa gitna ng tensyon na namamagitan sa kanila ni Ford. Siguro nga. Tanging sagot nito bago siya siniil ng halik. Halos malunod si Cindy sa halik ni Ford. 1 minuto itong tumagal at kapwa habol nila ang kanilang hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit ang kamay ni Ford ay nakarating na sa lahat ng parte niya at ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang pang-ibaba niya. Ganito kabilis si Ford, halos hindi niya namalayan. Muli ay may naganap sa kanila. Nagising si Ford bandang 11:00. Inabot sila ng madiling araw dahilan para mapuyat at mapagod sila. Ngunit wala na ang dalaga sa tabi niya pagmulat niya ng kanyang mga mata. Napasabunot si Ford sa sarili niya. Nakita kasi niyang nakalimang missed calls na pala ang asawa niya. Dali-dali siyang nag-ayos at umalis na sa kondo. Dumiretso siya sa bahay at doon inabot niya si Trish. Wala itong imit nang makita siya. Pasensya na, busy ako kagabi. Basag niya sa katahimikang bumabalot sa kanila. Ayos lang, busy din naman ako kapag ikaw ang tumatawag. Hindi dapat ako magalit. Pumunta ka pa rin ba kahit wala ko? Tanong nito. Oo, pumunta ako. Ayoko lang ma-disappoint si Mommy. Lalo't nag-e-effort siya. Dapat ba akong makonsensya na wala ko kagabi? Dapat yata pinilit kong pumunta, no? Sinabi mo namang busy ka. Pagakitong tumawa. Paniguradong natutuwa siya na wala ako. Mas gusto niya naman yun, Ford. Hindi ako magugustuhan ng mommy mo kahit anong gawin ko. Mariing napapikit si Ford. Ganito ba ang magiging umaga natin? Ngayon na lang ulit kita nakasama dito sa bahay dahil 1 buwan ka nang palaging wala, palaging may photoshoots. And please, sinusubukan naman ni mommy. Gold digger ako sa paningin niya. Yun ang pinamukha sa akin ng ina mo. Sana hindi ka nalang umuwi kung ganyan lang din naman. Sa inis ni Ford ay nasabi niya ito. Ito ang unang beses na napagsalitaan niya si Trish. Napuno na lang din siya siguro. Gulat na gulat ang reaksyon nito. So, masama na rin ako sa paningin mo? Nakakapagod pala. Ito na lamang ang nasabi niya bago dumiretso sa silid nila. Naubos na ang pasensya niya sa pagiging komplikado ni Trish. Si Papa! Ate! Si Papa! Umiiyak ang 2 kapatid ni Cindy nang madatnan niya ito sa bahay. Wala ang ina nila at ang 2 nakababatang kapatid lang niya ang nasa bahay. Bakit? Bakit? Anong nangyari kay Papa? Nanginginig sa takot si Cindy. Si Papa po, sinugod sa ospital. Iyak po ng iyak si Mama. Ate, puntahan natin si Papa. Pinuntahan ni Cindy ang 2 niyang kapatid. Hinang-hinaman dahil sa takot na baka malagasan ng pamilya nila, ay pinili pa rin niyang maging matatag. Dumito na lang muna kayo, pwede ba? Si Papa, masyado siyang malakas, kaya wag na ninyong alalahanin si Papa. Pinapakalma niya ang 2.
Hindi na naligo si Cindy. Matapos lang mapatahan ng dalawa ay dumiretso na siya sa pinakamalapit na ospital. Tinawagan na rin niya ang ina upang malaman ang kalagayan ng kanyang ama. Ma, niyakap ni Cindy ang ina. Si Papa po. Nasa ward na ang papa mo. Nahilo kasi siya kanina at nawala ng malay. Sa takot ko, akala ko, mawawala na sa atin ang papa mo. Dito na napahagulhol ang ina niya. Shh! Hindi mawawala si Papa. Daig pa nun ng masamang damo. Sinusubukan ni Cindy na pagaanin ang loob ng kanyang ina. Hindi magawang umiyak ni Cindy. Matapang siya pero napakahina niya pagdating sa pamilya niya. Ngunit hindi niya magawang umiyak dahil saan pa kukuha ng lakas ang ina niya at ang dalawa pa niyang kapatid. Dapat ay maging matatag siya dahil siya ang panganay. Nak, sana walang malubhang sakit ang ama mo. Mama, tama na ho ang pag-aalala. Si Papa, napakalakas nun. Naputol sila sa pag-uusap nang lumapit ang doktor na sumuri sa ama niya. Dok, kamusta po ang asawa ko? Sa ngayon ay stable naman na si Sir. Ngunit ma'am, may nakitang bukol kay Sir na kailangang maalis sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi pa ito lumalaki at maaari pang agapan, ay dapat na siyang maoperahan. Natutok ni Cindy ang kanyang bibig upang pigilan ang pag-iyak niya. Umalis na ang doktor matapos nitong magpaliwanag. Nak, ooperahan daw ang papa mo. Paano na? Hindi ba't malaki ang magiging bills kapag surgery? Nak, saan naman ako kukuha ng pera? Mama, ako na ho ang bahala. Pakatatag ka, Mama. Dapat ay hindi makita ni Papa na ganito tayo upang lumakas ang loob niya sa operasyon. Bili ni Cindy. Sa totoo lang ay hindi niya rin alam kung saan kukuhanin ng malaking halaga para sa ama niya. Hindi pa naman tapos ang trabaho niya. Sigurista si Trish. Kaya wala itong balak na maglabas ng malaking pera hanggat hindi tapos ang plano nito. 3 araw na ngunit wala pa ring balita si Trish mula kay Cindy. Hindi sumasagot ang babaeng yun. Buiset! Buiset! Halos magwala na sa galit si Trish. Dahil wala nang ang update ay hindi pa sumasagot si Cindy sa mga tawag niya. Naiinip na siya. Kating-kati na siyang makausap ito. Babe, huminahon ka nga. Bakit ba bigla kang naging aligaga? Chill. She's doing good naman, hindi ba? I need to go home. Hindi ako makakampante kapag ganito. Malapit na ang babaeng yun sa parents ni Ford. Yun ba ang binigay kong trabaho? No. Dapat kaming mag-usap. Galit niyang sagot bago dinampot ang kanyang gamit. At nilisan ng kondo na pinagtataguan nila ni Alfred. Sir, wala pa rin po siya rito. Sabi ng bartender ay 3 araw na raw siyang hindi bumibisita sa club. Nakuyom ni Ford ang kamao niya. Bigla na lang kasing walang paramdam si Cindy. Matapos ang pagbisita nila sa parents niya. Nagalit ba ito nang sumang-ayon siyang gawin itong kabit? Ito naman ang may gusto, hindi ba? Wala siyang balak na makipagrelasyon sa iba. Ngunit ito ang lumapit at pumilit sa kanya. Ngayon ay hindi na ito mawala sa isipan niya. Tsaka naman ito mawawala na parang bula. Sige, pwede ka nang umuwi. Sagot na lamang niya bago ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga si Ford. Wala siya sa office ngayon dahil naging busy nga siya sa pag-aalala sa dalaga. Saang lupalop na ba ito nagtago? Hindi siya mapakali hanggat hindi niya ito nakikitang muli. Gusto niyang makausap si Cindy at alamin ang dahilan nito. Ilang sandali pa'y nakatanggap siya ng tawag. Hindi talaga siya sumasagot kapag hindi nakasave ang number sa kanya. Pero may nagtulak sa kanya na dapat niya itong sagutin. Who's this? Bungad niya. Si Cindy, pwede kang makausap? Pasensya na, ang tagal kong nawala.
Na paano ka? Bakit bigla kang hindi nagparamdam? And where did you get my number? Sunod-sunod ang tanong ni Ford sa dalaga. Sus, hindi na mahalaga. Basta puntahan mo ko. Iti-text ko ang address. Agad namang lumabas si Ford. Ngunit bago pa siya makasakay sa kotse, ay nasulyapan niya si Trish na pababa sa kotse nito. Where are you going? Ngayon na nga lang ako free, aalis ka pa? Let's talk later. Busy pa ako. Tanging sagot niya. Seryoso ka? Ginagantihan mo ba ako? Pagak pa itong tumawa. Ngunit si Cindy lang ang nasa isip niya. Napabuntong hininga si Ford bago sumagot. Palagi kang busy, pinagbibigyan kita. Bakit ako hindi pwede? Walang emosyon niyang tanong bago sumakay na sa kotse at pinaandar na ito. Hanggang ngayon ay wala pang nagagawang paraan si Cindy para sa pang-operasyon ng ama niya. Konti na lang ay mababaliw na nga yata talaga siya. Ngunit sa 3 araw na balisa siya ay naalala niya si Ford. Malamang ay hinahanap na siya nito. Wala na kasi siyang paramdam bigla. Habang ang trabaho niya kay Trish ay isinantabi na muna niya. Nakita niyang magarang sasakyan ni Ford. Nilagyan ni Cindy ng ngiti ang labi niya at pinasigla ang ekspresyon. Bakit nasa ospital ka? Sa mata nito ay nakikita niyang nag-aalala ito. Hindi ako, si Papa. Si Papa kasi kailangan niyang operahan. Itong dahilan kung bakit 3 araw akong nawala. Paliwanag niya. How is he? Maayos naman na. Pagsisinungaling ni Cindy. Hindi naman pwedeng sabihin niya ang problema niya. Ayaw niyang isipin ito na nagpapaawa siya. Problema niya ito kaya siya dapat ang lumutas. Napabuntong hininga si Cindy. Matatagalan pa si Papa dito, kaya hindi na muna ako makakapunta sa club o sa kondo mo o kahit sa bahay ng parents mo. Nahihiya ako sa mommy mo kasi pinangako kong babalik ako eh. Don't worry about that. Ako na ang bahalang magpaliwanag. Napatango na lamang si Cindy. Let's go. Sumama ka. Bumili tayo ng pagkain at mga kailangan ng papa mo. Naku, hindi na. Nakakahiya. Wala akong pambayad sa'yo. Tsaka, hindi sugar daddy ang hanap ko. Tanggi ni Cindy. Nainirapan lang ni Ford. I insist. At isa pa, pwede bang tigilan mo na ang pag-iisip na kabit kita? Binabawi ko na ang sinabi ko. Hindi kita gagawing kabit. Napaawang ang labi ni Cindy. Ha? Nagtataka siya. Hindi siya nito gustong maging kabit? Hindi ba't ang ginagawa nila ay masama? Pero utos naman ito ng asawa ni Ford. So, ano ba talaga? Malamang kabit pa rin ang labas ko kasi kasal ka. Itinawa na lamang iyon ni Cindy. I'm filing a divorce. Wala na rin namang pag-asa ang marriage namin ni Trish. Mas naging komplikado pa siya sa inaakala ko. Palagi na lang siyang wala sa bahay. Hindi ko alam kung dahil ba sa trabaho o may iba na talagang dahilan. Hindi ako perpekto. Natutukso ko. At kahit tuksong ito, naging pagnanasa hanggang sa naging pagkagusto. Hanggang sa hindi ka na maalis sa isipan ko. Confession ba to? Mali ito. Hindi na kaya ni Cindy. Sobrang nilalamon na siya nung konsensya niya. Nagawa niya ang plano. Humaling na si Ford sa kanya. Nawala ng pag-ibig nito sa asawa nito. Ngunit wala itong kaalam-alam na ito talaga ang plano. Uubusin ni Trish ang yaman ni Ford. At magiging masaya na ito kasama ng kalaguyo nito. Si Ford. Paano naman si Ford? Gusto kong itigil na to. Sorry pero hindi ko pala dapat to ginawa. Tumalikod na si Cindy. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na gusto na nga kita? Hindi ka na mawala sa puso't isipan ko. Tagumpay ka. Tama ka sa sinabi mong hindi na kita makakalimutan.
Mariing napapikit si Cindy. Matapang niyang hinarap si Ford. Isa kang malaking tanga kung inaakala mo pa rin na dahil lang sa career kaya busy ang asawa mo. Tama ang mommy mo na dapat nakinig ka sa kanya. Sinuntok niya si Ford. Bakit ba kasi hinayaan kong mahulog ako eh? Luha ang tumakbo si Cindy papasok sa ospital. Iyak siya ng iyak habang binabaybayang kinalalagyan ng ama niya. Sira na. Sinira niya ang plano ni Trish. Paniguradong galit na ito sa kanya. Oras na kumprontahin ito ni Ford. Sinipa ni Ford ang pinto nang makarating siya sa bahay. Hinagilap kaagad niya si Trish. Dinatnan niya itong may kausap sa phone. Nagulat pa nga ito at agad na binaba ang tawag. Bumalik ka na. Ngumiti ito at akmang hahalikan siya pero umiwas siya. What's the matter? Takang-taka ito. Sabihin mo ang totoo, Trish. Hinawakan niya ang braso nito. Masasaktan ka talaga kapag nagsinungaling ka pa. Ha? Maang-maangan pa nito. About what? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ford. Ipinagluto pa man din kita ng paborito mong. Stop it. Stop. Stop manipulating me, Trish. I had enough. Now, tell me the truth. Totoo bang may ibang lalaki ka? Niloloko mo ba ako? Nanlalaki ang mga mata nito. No, bakit ko naman? Totoo ba na hindi ka busy sa career mo, kundi sa lalaki mo? Sagot. Putang ina. Sumagot ka, Trish. Malutong na napamura pa si Ford. Nanlilisik sa galit ang mga mata niya. All this time, akala ko napakalaki ng kasalanan ko sa'yo dahil nabaling na sa ibang atensyon ko. Nawala ang pagmamahal ko sa'yo at kinakain ako ng konsensya ko kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero putang ina, ikaw pala tong unang gumago sa akin. Ford, mahal kita. Mahal na mahal pala kita. Pangako, hihiwalayin ko si Alfred. Let's fix our marriage, please. Maayos din natin to. It's fine. It's my fault. Nawalan man ang nararamdaman mo para sa akin. Ayos lang. Hayaan mo kung ayusin ang relasyon natin. Hindi kita iiwan dahil lang nahumaling ka sa iba. Huli ko nang naisip na mahal pala talaga kita. That I can't live without you. Halos maglumuhod si Trish sa kanya. Huli na para ayusin, Trish. Ikaw ang sumira sa pagsasama natin at hindi ako. Ikaw ang nag-push sa akin na mawala ang pagmamahal ko sa'yo. I give you everything. Pati mommy ko, kinalaban ko para lang sa'yo. Tapos, ganito lang ang gagawin mo. Ipapaayos ko na ang divorce. Walang emosyong saad ni Ford. Pwede kang tumira dito hanggang sa maayos ang divorce. At ni piso, wala kang makukuha, Trish. Para ano? Para matamasa ninyo ng kalaguyo mo? No, hindi mangyayari yon. No, please, makinig ka. Hindi ko na siya kikitain pa. Pakiusap, huwag mong gawin to. Nakakadiri ka na ilang taon akong nabulag sa'yo. Thanks to Cindy. Iminulat niya ako sa katotohanan. Ngayon, hindi na ako magigilty na mahalin ng babaeng yon. Malakas na napahagulhol si Trish. Umalis si Ford dahil ayaw niyang makasama pa si Trish. Dumiretso siya sa ospital upang kamustahin ang ama ni Cindy. Itinutulak man siya nito ay wala siyang pakialam. Since nasabi naman ni Cindy ang room ng ama nito, ay alam niya na ang itatanong niya sa information area. Pwedeng magtanong kung magkano lahat ng bills? Sir, may operasyon po ang papa niya na hindi pa nasasagawa dahil sa financial problem ng family. At bukod puro unay, may bills pa dahil ilang araw na po ang pasyente rito. Babayaran ko lahat. Matapos makipag-usap ay, dumiretso na siya sa billing. Sir, nakapag-fasting ka na po ba? Tomorrow na po ang surgery. Nagulat si Cindy sa sinabi ng nurse na bigla na lamang pumasok. Pero wala pa ho kaming naibibigay na half payment.
para mag-proceed ang operation. Si Cindy ang sumagot. Wala na pong dapat bayaran, ma'am. Paid na po ang hospital bills ni sir. Napakunot ang noo niya. Ha? Sinong nagbayad? Hindi po pinasabi, ma'am. Tanging sagot nito bago lumabas, matapos matignan ng ama niya. Ngunit tila may nakalimutan ito kaya muli itong bumalik. Ma'am, on the way na po ang maglilipat kay sir sa private room para mas maging komportable po ang pagstay niya rito sa ospital. At para na rin po hindi masikip dito dahil 2 po kayong bantay niya. Isa lang ang nasa isip ni Cindy. Si Ford lang naman ang magbabayad nito. Wala nang iba pa. Tinawagan niya si Ford at sumagot naman kaagad ito. Nandito na ako sa bagong room ninyo. Tanging sagot nito bago binaba ang tawag. Nak, sino ang mabait na taong gagawa nito? Hindi makapaniwala ang kanyang ina. Hindi kumibo si Cindy. Baka isang kaibigan. Anak, kaibigan mo ba? Sana ay makapagpasalamat man lang tayo. Tanong pa ng ama niya. Ipapakilala ko po. Tanging sagot niya. Dinatna nila sa silid si Ford. Dami nitong pagkain na pinamili. Ford! Tawag niya na agad naman siya nitong nilingon. Ikaw ba ang nagbayad, iho? Hindi namin alam kung paano kami makakapagpasalamat. Hayaan mo, kapag nakabalik na kami sa trabaho, maibabalik din namin ang lahat, iho. Nahihiyang sabi ng ama niya. Hindi na ho kailangan. Hindi naman po iba si Cindy sa akin. Sagot pa nito. Nobyo mo ba siya? Takang tanong pa ng ama ni Cindy. Nasamid si Cindy sa sarili niyang laway. Oho, hindi ho. Hindi pa po. Sagot naman ni Ford. Nagkatinginan ng ama't ina niya. Siya naman ay gulat na napatingin kay Ford. Bakit ba ang tigas ng ulo nito? Hinila niya ito palabas upang makausap. Bakit ba ang kulit mo? Si Trish, kasal ka sa kanya. At isa pa, wala kang alam tungkol sa akin. Hindi ka dapat magtiwala sa akin. Why not? Trish and I are over. Inaayos ko na ang divorce namin. Soon, magiging free na ako at mailelegal na kita. Hindi mo kailangan matakot, Cindy. Hindi pa alam ni Ford na kasabot siya ni Trish. Hindi nito alam na binayaran siya ni Trish para akitin si Ford. Hindi na ito magbabago kapag nalaman pati iyon? Hindi kita gusto. Joke lang ang lahat. Hindi ka na magaling magsinungaling. Natatawang inirapan siya nito. Pag pwede na, ipapakilala kita ng maayos sa parents ko. Hindi na magiging maayos ang relasyon namin ni Trish. Siya ang sumira sa amin. Sinubukan kong maging loyal sa kanya. Pero tao lang ako na natutukso. Nawala ng pagmamahal ko sa kanya dahil itinulak niya ako. Subalit kasabwat siya ni Trish. Iniutos nito sa kanya na pilit na idikit ang sarili niya kay Ford. Paano kapag nalaman niyo ni Ford? Baka kamuhian siya nito. Buisit siya. Uubusin ko ang buhok niya hanggang sa baba oras na magkita kami. Mali ako ng ginawa. Dapat hindi ko siya ginawang kabit ng asawa ko. Mahal na mahal ko pa rin pala si Ford. Paano naman ako? Nakayukong tanong ni Alfred, habang siya naman ay nagwawala sa galit. Alfred, anong gusto mong gawin ko? Hatiin ko ang katawan ko para sa inyo ni Ford? Sorry, pero mahal ko pala ang asawa ko. At hindi ako papayag na mapunta siya sa babaeng yon. Babawiin ko ang asawa ko. Wala na ang plano. Tapos na, Alfred. Mahal din kita, Trish. Mahal na mahal kita. Pumayag akong itago mo ko at maging kabit mo kasi mahal na mahal kita. Pero iiwan mo ko. Wala ka nang babalikan eh. Bakit ba parang maghahabol ka pa sa taong wala namang pagmamahal sa'yo? Sinamaan ni Trish ng tingin si Alfred. Buisit ka, isa ka pa.
Wala kang ibang maitulong kundi puro pahirap lang din. It's up to me. Ako ang nagbigay ng karapatan sa babaeng yon. Kaya ako lang din ang makakabawi nun. She just wants money. Tapos ay mawawala na siya sa buhay ni Ford. Balak pa lang sana niyang tawagan si Cindy nang ito na ang tumawag sa kanya. Buti naman nakaisip kang buwisit ka. Ang dami nating pag-uusapan, kaya dapat lang na makipagkita ka. Ibigay mo ang lugar, darating ako. Sagot nito. Inihanda ni Cindy ang sarili niya. Oras na para harapin niya si Trish. Hindi ito matatapos hanggat hindi niya ito kinakausap. Malamang, umuusok na ang ilong nito sa galit. Dumating siya sa lugar na sinabi nito. Tingin pa lang nito ay pinapatay na siya. Hindi pa man siya nakakalapit. Pormang-porma ito, kahit na-stress na. Napangisi pa ito pagkalapit niya. Mali ako na ikaw ang kinuha ko. Hindi ka lang napalapit sa asawa ko, pati na rin sa parents niya. Galawang gold digger yan, Cindy. Bungad dito ay pangiinsulto. Inaasahan niya na ito. Gold digger? Hindi ba't ikaw yun, Ma'am Trish? Ikaw at ang kalaguyo mo. Plano ninyong pabagsakin si Ford at ubusin ang yaman niya. Nasira ko ang plano nyo? Matapang ka rin pala, no? Natawa ito. But next time, ilulugar mo, Cindy. Tandaan mo na ako pa rin ang legal na asawa ni Ford. At ikaw ang kabit. Hindi porket binigyan kita ng karapatan na maging kabit ng asawa ko. Gagampanan mo na talaga ng husto. Pwede ka nang tumigil. Wala na akong planong iwanan ng asawa ko. Mahal ko si Ford. Wala na akong paki sa pera niya. Gusto ko lang bumalik na ang magandang pagsasama namin ni Ford. Huli na. Hindi ka na niya mahal. Sinabi niya sa akin na inihahanda niya na ang divorce niyo. Sa tingin mo, may magagawa ka pa? Oo. Utos mo kaya ko siya nakilala. Pero habang tumatagal na kasama ko si Ford, front lang niya yung pagiging masungit niya. Kasi ayaw niyang makita ang soft side niya. Ikaw ang unang nanloko sa kanya. Hindi ko na kaya ang ginagawa mo. Hindi ko na masikmura pa kaya naman magkukwit na ako. The moment na may nangyari sa amin ni Ford, nagdalawang isip na ako. Pangalawang beses. Alam ko sa sarili kong nahulog na ako. What do you want me to do? Sinasabi mo sa akin na pabayaan ko ng relasyon ninyo? Gusto mo kong palitan sa pwesto ko? Humalakak ito. No, hindi mangyayari ang gusto mo, Cindy. Layuan mo ang asawa ko. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa mo. Ngunit gusto kong layuan mo si Ford. Lason ka lamang sa kanya. Para kang virus na unti-unting pumapatay sa pagkatao niya. Huli na para mag-ilusyon ka na babalik pa siya sa'yo. Mahal na ako ni Ford at mahal ko rin siya. Ang sweet naman pala ng love story niyo. Ilusyonada. Sinabuyan siya nito ng tubig. Ayan, para magising ka sa katotohanan na kabit ka lang at ako ang legal na asawa. Layuan mo ang asawa ko, Cindy. Binabalaan kita. Dinuro pa siya nito. Binabalaan din kita. Hinampas niya ang nakadurong daliri ni Trish sa kanya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng karapatan. Poprotektahan ko si Ford mula sa inyo ng lalaki mo. Hindi na ito nilingon pa ni Cindy dahil diretso na siyang lumabas. Saglit lang ang paalam niya kay Ford na may pupuntahan. Bumalik siya sa ospital na halos manglambot ang tuhod. Hindi niya akalain na kaya niyang makipagsalitaan kay Trish. Ito ang legal na asawa. Sobrang tapang naman yata niya. Sa mata ng ibang tao, mali pa rin siya. Ngunit kahit na, para kay Cindy, ipaglalaban niya si Ford. Hindi ito dapat makipagbalikan sa asawa nito. Dahil una pa lang, niloloko na si Ford ng mga to. San ka galing? Hindi mo nalang hinayaan na ihatid kita.
Wala naman. May kinita lang ako. Paluswat na lamang niya. Tumawag si Mom. Gusto niya na isama kita. Pero sabi ko hindi pa pwede dahil nasa ospital ang papa mo. Napangiti si Cindy. Ford, marami ka pang makikilala. Basta, huwag ka nang babalik sa asawa mo. Napakunot ang noo nito na natatawa. Bakit mo biglang naisingit yan? Masaya na ako. May nakilala na ako. Bakit pa ako titingin sa iba? Hinaplos pa nito ang buhok niya. Hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa akin. Hinihintay ka na ng papa mo. Pumasok ka na. Uuwi muna ako para kumuha ng ilang gamit. Sa bahay na muna kasi ako nila Mom at Dad makikituloy. Sa kondo naman ay maaalala lang kita kaya ayaw ko. Tumango na lamang si Cindy. Dumiretso si Ford sa mansyon upang manguha ng ilang mga gamit. Dinatnan niya si Trish na umiinom. Himala na nasa bahay ito. Palagi naman kasi itong wala. Hindi ka yata umaalis para makipagkita sa kalaguyo mo. Go. Do what you want, Trish. Wala naman napipigil sa'yo eh. Napangisi ito. Tingin mo sa babaeng yon, Santa Santita? Anghel ba siya sa paningin mo at ako ang masama? Bulag na bulag ka rin naman sa kanya. Hindi mo alam na ang babaeng yon ay kasabwat ko? Babayaran ko siya ng malaking halaga, basta akitin ka niya. And guess what? Pumayag si Gaga. Ngayon mo sabihin na, anghel ang babae mo. Bakit? Anong ugnayan ninyo ni Cindy? Bakit mo siya inutusan? Sira na rin naman tayo eh. Why don't you ask her? Siya na ang magsisiwalat ng lahat sa'yo. Pero Ford, tandaan mo na, alam niyang una pa lang na may kalaguyo na ako. Naging kasabwat ko rin siya. Sinisiraan mo lang siya sa akin. Malakas na tumawa si Trish. Paniwalaan mo ang gusto mo. Tanga ka naman eh. Saad nito bago inubos ang alak na nasa bote. Ma, kamusta po si Papa? Sinama ko po ang dalawang ito. Miss na raw po kasi nila si Papa eh. Nak, kinuha na nila si Papa mo. Ngayon na ang operasyon. Sana'y maging maayos lang siya. Lumuluha ang ina ni Cindy. Siya naman ay agad itong niyakap upang pakalmahin. Oo naman po, magiging maayos lang si Papa. Pilit na nilalakasan ni Cindy ang loob niya para sa mga to. Tinatawagan niya si Ford para sana sabihing nakasalang na sa operasyon ng papa niya. Sa totoo lang ay lumalakas lalo ang loob niya kapag nasa tabi niya ito. Ngunit hindi ito sumasagot. Inisip niyang abala ito kaya hindi na siya muling umulit pa ng tawag. Mama, bibili lang ho ka ng maiinom ninyo ng mga bata. Paalam ni Cindy bago lumabas na. Ngunit hindi pa man din siya nakakalayo sa ospital. Ay nasalubong na niya si Ford. Iba ang aura nito. Parang lugmok na lugmok. Napakunot ang noo niya bago ito hinintay na makalapit sa kanya. Tinatawagan kita kanina, akala ko. Pinutol siya nito. Totoo bang kasabwat ka ni Trish? Mahinahong tanong ni Ford. Sinabi na pala niya sa'yo? Imbes na sumagot ay nagtanong din siya. Sabi niya ikaw ang makakasagot sa lahat. Cindy, hindi naman totoo, hindi ba? Ayaw kong maniwala sa kanya basta. Malamang sinisiraan ka lang ni Trish kasi galit siya. Paniniwalaan pa rin pala talaga siya nito kahit tinutuklaw na ito ng katotohanan. Totoo ang sinabi ni Trish. Lahat ay totoo. Oo, kasabot niya ako, Ford. Babayaran niya ako ng malaking halaga, kaya kinagat ko ang offer niya. Nakita mo naman ang kalagayan namin, hindi ba? Ultimo pambayad sa bills ni Papa, walang-wala ko. Sa tingin mo, anghel ako para hindi kumagat sa offer niya? Bakit? Ano bang paki ko sa trip niya? Pera lang mahalaga sa akin. Gusto niyang maging kabit mo ko para magawa kanyang masira.
Siya ang magiging biktima at lahat ng yaman mo ay gusto niyang makuha para tamasahin nila ng kabit niya. Yun ang plano niya simula pa lang. Yun naman dapat Sinira ko lang, Ford. Hindi ko na kayang ituloy. Kinakain ako ng konsensya ko. Hindi ko naman sinasadyang mahulog sa'yo Hindi ko sinasadyang mapalapit sa parents mo. Sunod-sunod na ang agos ng luha ni Cindy. Peke ang lahat sa simula. Wala akong planong makisali sa gulo ninyong mag-asawa. Pero wala Nahulog ako. Totoo na ang nararamdaman ko, Ford. Hindi ko masabi sa'yo kasi alam kong darating ang pagkakataon na malalaman mo ang totoo at kakamuhian mo ko. Ngayong alam mo na ang totoo, wala nang dahilan para ituloy ang namamagitan sa atin. Binigo kita, Ford. Patawarin mo ko. Tumalikod na si Cindy at handa na sanang bumalik sa loob ng ospital. Ngunit niyakap siya ni Ford. Pinigilan siya nitong umalis. Bakit ba ang bilis mong magdesisyon? Bakit ganyan ka? Totoo naman na ang nararamdaman mo, hindi ba? Bakit gagawin mo pang komplikado ang lahat, Cindy? Sa tingin mo ba, pababayaan na lang kitang umalis matapos ang lahat? Mahal kita. Mahal na mahal kita, Cindy. Nakapagdesisyon na ako na kahit anong mangyari, itutuloy ko ang pakikipag-divorce kay Trish. Ilelegal kita at hindi ka na magiging kabit, Cindy. Paano mong natanggap agad matapos lahat ng ginawa ko sa'yo? Niloko din kita, Ford. Mali lang ang naging simula, Cindy. Pero hindi ang magiging wakas. Naniniwala ko na tadhana ito. Paano ang magiging sitwasyon, Ford? Separation muna hanggang sa ma-approve na ang divorce namin. Wala nang dahilan pa para makasama ako sa kanya. Ito ang matigas na paninindigan ni Ford. Humarap si Cindy. Naniniwala ako, Ford. Naniniwala ako na isang araw, pwede na. Sa ngayon, kailangan na muna nating ayusin ang sitwasyon. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pangahawakan ko ang mga pangako mo at maghihintay ako, Ford. Hinagkan siya ni Ford. Tahan na. Ayokong nakikita kang umiiyak. Ikaw ang kahinaan ko, Cindy. Tinuyo nito ang mga luha niya. Matapos makausap ni Ford si Cindy, ay nagpaalam siya na ipapaliwanag ang lahat sa kanyang ama't ina. Dapat lang na malaman ng parents niya na wala na sila ni Trish. Pati na ang panluloko nito ay dapat niyang isiwalat. Bakit hindi mo isinama si Cindy? Hindi pa ba maayos ang papa niya? Dapat yata ay bumisita rin ako. Ito talaga ang unang kinamusta ng kanyang ina. Talagang napalapit na ito kay Cindy. Mom, nasa operating room na ang papa niya. Sa ngayon ay hinihintay na lang din nila ang magiging resulta. Nandito ko kasi may importante akong sasabihin. Sumeryoso na si Ford. Tawagin ko ba ang daddy mo? Tumango siya bago naupo na. Son, may nais ka raw sabihin. Sobrang importante ba? Tanong pa nito. Yeah, about Trish. Nagulat ang ama't ina niya. Buntis na ba ang asawa mo? Dad, hindi. Mabilis niyang sagot. Tapos na po kami ni Trish. Nakausap ko ng abogado para umayos sa divorce namin. Uunahin ko muna ang separation namin para wala na siyang maging habol sa akin. And Mom is right about her. Nahihiya siyang tumingin sa ina. I knew it. Una pa lang ay tutol na ako sa babaeng yon. Sana nauna mong nakilala si Cindy. Baka siya pang nakatuluyan mo Si Cindy at ako po ay may relasyon. Napatalon sa tuwa ang ina ni Ford. Tama ba ang narinig ko? Sige anak, tutulong akong maging maayos ang separation ninyo ni Trish upang hindi ka na niya magulo pa. Siya itong unang nagloko, una pa lang. Iho, sigurado ka na ba? Hindi ba mapapahamak si Cindy sa desisyon mo? Gusto mo ba talaga siya? Naninigurado ang ama ni Ford. Mahal ko siya, Dad.
Hindi ko lang siya gusto, kundi mahal na mahal ko siya. Susuportahan kita, anak. Sabi na nga ba't gold digger ang babaeng yun eh. Una pa lang, alam kong hindi siya nararapat para sa'yo. Humanda sa akin ang babaeng yun. Galit na saad ng ina niya bago may tinawagan sa phone nito. Wala nang kawala si Trish. Ngayon lalo na sa ina niya na matagal nang naghihinala dito. Hindi na ulit magiging bulag at tanga si Ford. Ibibigay niya ang nararapat na parusa para kay Trish. Naging tagumpay ang operasyon ng ama ni Cindy. Ngunit kailangan pa rin itong makarecover. Sa susunod na araw ay maaari na raw itong lumabas sa bahay na magpagaling. Nawala na ang tinik sa lalamunan ni Cindy nang malamang maayos na ang operasyon ng ama niya. Habang si Ford ay abala sa pag-aasikaso ng divorce nito kay Trish. Ayaw na rin naman niyang makaistorbo kaya iniiwasan niyang tumawag. Sa ngayon ay mas makabubuti na hindi na muna sila madalas magkita. Hindi pa rin naman aware ang magulang niya sa sitwasyon nila ni Ford. Dahil magre-recover pa lang ang ama niya, ayaw niyang makaalam ito ng negatibong balita. Sana naman naging maayos ang operasyon mo. Sa susunod ay magsasabi ka na kapag may nararamdaman ka, kahit na hindi naman malala. Sermon agad ng ina ni Cindy sa ama nitong abala sa pagkain ng prutas. Sus, natakot ka lang na mawala ako eh. Sabi na nga ba at ako ang buhay mo? Biro pa ng ama niya. Loko talaga ito. Papa, malamang matatakot si mama. Lalo na po si Ate Cindy. Sabat ng isa sa mga kapatid niya. Hindi naman masyado. Pagsisinungaling ni Cindy. Masamang damo si Papa. Sabi nga nila kapag masamang damo matagal mamatay. Biro pa niya. Natawa naman ang kanyang ama. Nak, kamusta nga pala si Ford? Sa tingin ko gustong gusto ka niya. Bakit hindi mo pa siya gawing nobyo mo? Mukha namang ma-effort yung tao. Napabundong hininga si Cindy. Sa ngayon po, Papa, marami pa po siyang dapat asikasuhin Darating naman po siguro kami sa sitwasyon na pwede na kaming mag-focus sa relasyon na binubuo namin. Ito na lamang ang simpleng paliwanag ni Cindy sa ama niya. Ikaw ang masusunod, anak. Hindi naman na kami hahadlang pa sa'yo dahil nasa tamang edad ka na. At isa pa, palagi na lang kami ang iniisip mo. Oras na para sarili mo naman ang unahin mo, anak. Ito ang sagot ng ama niya. Napangiti na lamang siya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Ford na susunduin siya nito ngayong gabi upang bumisita sa parents nito. Nais na raw kasi siyang makita muli ng ina nito. Dahil may bantay naman ang ama niya ay ayos lang na umalis siya. Komportable naman kasi ang dalawa niyang kapatid at ina niya dahil private room ang kinalalagyan ng kanyang ama. Simple lang ang suot ni Cindy. Walang kolorete dahil hindi naman siya mahilig sa makeup. Gusto niya sanang itanong agad ang sitwasyon nila ni Trish. Ngunit pinangunahan siya ng hiya. Ngayon na lang ulit sila nagkasama tapos ay ito agad ang bungad niya? Hindi yata ito angkop. Wala na si Trish sa bahay. Hindi ko na alam kung nasan siya nagpunta. Siguro sa kalaguyo niyang si Alfred. Hindi ko na siya inabot kanina sa bahay. Hindi na rin naman kasi ako nag-i-stay ron. Naipaliwanag ko na rin kila Mommy ang naging sitwasyon natin. Si Ford na ang mismong nag-open sa kanya ng usapan. Sa tingin mo, hindi na siya maghahabol? Hindi ka na kaya niya sisirain? Dapat ay makausap ko siya ng maayos. Sa tingin ko kasi dapat ko siyang makausap upang mawala ang bigat ng dinadala ko. Hindi kasi naging maganda ang huling pag-uusap namin. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya, Cindy. Ford, babae sa babae. Dapat ko siyang makausap. Sana'y hayaan mo ko. Pakiusap ni Cindy. Hindi lang din siya makikinig sa'yo dahil sarado na ang isip ni Trish. Nabalot na siya ng galit at pagiging selfish niya. Ngumiti siya kay Ford.
Wala kang dapat ikatakot. Hindi na para makipag-away pa. Gusto ko lang talagang huling pagkakataon na may maging closure kami. Tumango naman ito at hindi na kumontra pa. Dumating sila sa bahay ng parents ni Ford. Sinalubong kaagad sila ng ina nito. Nagulat pa nga siya kasi niyakap kaagad siya nito na para bang kapamilya na talaga. Salamat naman at nakarating ka, Iha. I'm so happy. Masiglang saad pa nito. Masaya din po ako. By the way, kamusta na ang ama mo? Natanggap ba niya ang pinadala kong foods? Opo. Si Ford po mismong nag-abot kay Papa. Salamat po talaga sa mga pinadalang pagkain. Maliit na bagay para sa magiging manugang ko. Sagot pa nito. Napaawang naman ang labi niya bago sumulyap kay Ford. Natahimik lang at napapangiti. Gustong-gusto nito ang naririnig sa ina. Let's go inside. Anyaya nito bago siya isinama na sa loob. Iha, nakapunta ka. Uwi ka naman ang ama ni Ford, na prenteng nakaupo habang abala sa pagbabasa ng dyaryo. Opo, may bantay naman po si Papa. Sagot niya. Itong asawa ko atat na atat na. Ang daming hinandang pagkain. Sana sa susunod ay makasama na rin namin ang parents mo. Gusto naming makasabay kayo sa pagkain. Get well soon sa papa mo. Salamat po. Napakabait ng mga to. Hindi tuloy maintindihan ni Cindy. Bakit hindi ito nakasundo ni Trish? Istrikta man ang ina ni Ford ay masasabi niyang mabait ito. Salo-salo silang kumain. Legal na ang separation ninyo ni Trish. We're just waiting sa divorce since matagal-tagal yun. But gagawin ko ang lahat para mapadali lang. I don't care. Kahit gumastos ako ng milyon, mapadali lamang ito. Mommy ni Ford ang naglapag ng usapin. Don't worry, Iha. Hindi magtatagal ay magiging legal ka na at si Trish, mawawala na siya ng karapatan. Hindi ka dapat makonsensya sa naging resulta dahil una pa lang, si Trish na ang may kasalanan sa lahat. Pasalamat ko na lang talaga at may mabuti kang puso. Hindi mo sinunod ang ipokritang yun. Mom, tinatakot mo naman si Cindy Naiiling si Ford. Iha, huwag kang matakot sa akin. Ganito lang ako. Matagal na akong may kutob sa babaeng yon. Ito lang si Ford masyadong nabulag Salamat talaga at minulat mo ang mga mata nitong anak ko. Pati nga mga kapatid niya ay galit sa kanya dahil lagi nitong pinagtatanggol noon si Trish. Ngayon na lumabas ang totoo na pera lang pala ang habol nito. Pero bakit po ako ang nagustuhan ninyo? Gusto lang talagang malaman ni Cindy. Dahil simple ka lang at nakita kong gustong-gusto ka talaga ni Ford. Hindi ko nakita kay Trish ang saya na ibinibigay mo sa anak ko. That's why I'm sure na ikaw talaga ang babaeng nararapat para sa anak ko. Napangiti si Cindy bago ipinagpatuloy na ang pagkain. Sobrang gaan ang pakiramdam niya na tanggap siya ng ama't ina ni Ford, kahit na hindi naman siya galing sa mayamang pamilya. Nakauwi na nga ang ama ni Cindy. Inihatid pa nga sila ni Ford upang hindi na raw matagtag sa biyahe ang papa niya. Ayaw nitong mag-ambulansya pa sila since may kotse naman daw ito. At pagdating sa pag-e-effort ni Ford, ay hindi na talaga kumontra pa si Cindy. Salamat Ford at lagi kang umaalalay sa amin. Hindi ko alam ano pong pwede naming magawa para lang mapasalamatan ka. Magpalakas ho kayo ay maayos na ako. Sagot nito bago napasulyap sa kanya. Mauna na ho ko. Pagpapaalam pa nito. Siya naman ay hinatid na si Ford sa labas. Bukas raw kasi ay maaga ito sa trabaho dahil marami itong nakapilang meetings since busy nga siya lately at natambakan ng gawain. Naintindihan naman ito ni Cindy. Sabihan mo ko kapag makikipagkita ka na kay Trish. At least alam ko para ano't ano man ang mangyari ay alam ko agad ang dapat kong puntahan. Bilin pa nito. Hindi mo na dapat inaalala ang bagay na yon.
Ngunit para sa ikakatahimik mo ay sasabihan kita. Sagot na lamang niya. I love you. Natigilan siya at napatitig kay Ford. Sa tuwing sinasabi kasi ito ni Ford ay lumalakas ang tibok ng puso niya at para bang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Mahal na mahal din kita. Sagot niya. Hinagkan siya ni Ford. Panandali ang halik lamang dahil ayaw niyang may makakita sa kanila. Sige, pahinga ka na agad. Bulong niya. Ikaw ba, hindi ka napapagod? Palagi ka na lang kasing tumatakbo sa isipan ko. Simpleng banat pa ni Ford. Natawa naman siya. Bulero ka rin pala no? Sige na, lumalalim na ang gabi. Awat niya rito. Pumasok na siya sa loob ng bahay nila pag-alis ni Ford. Sinubukan niyang iwanan ng mensahe si Trish at ilang sandali pa'y sumagot naman ito. Ibinigay ni Cindy ang lugar na napili niya. Pumayag naman si Trish, kaya natulog na siya upang bukas ay may lakas siya kapag nakipag-usap siya sa huling pagkakataon kay Trish. Nakauwi naman na si Ford. Nadatnan niya ang kanyang ama na nagbibiyar. Son, akala ko ay matutulog ka na sa bahay nila Cindy. Ha? Biro pa nito. Inirerespeto ko naman sila. Gusto ko man na makasama si Cindy ay ayaw kong mailang ang parents niya at isiping masyado kong binabakuran ng anak nila. I am so proud of you. Pero umaasa ako na si Cindy na talaga. Sana'y hindi magaya sa naging relasyon mo kay Trish. Sa nakikita ko, napakasimpleng tao ni Cindy. Sana ay hindi mo siya mabigo. Dad, siya na ang babaeng nakikita kong makakasama ko habang buhay. Hindi ko na po siya pakakawalan pa. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko na siyang pakasalan eh. Sana'y mapabilis ang divorce namin ni Trish para magawa ko yon. Sa dami ng kakilala ng ina mo at sobrang impluwensya niya ay nasisiguro kong buwan lamang ang itatagal ng divorce ninyo. Naiiling pa ang ama niya. Dad, sobrang sama ko bang tao? Minahal ko naman si Trish. Ibinigay ko ang lahat. Malibang mabaling sa ibang pagmamahal ko. Unang-una, si Trish ang sumira sa inyo. Hindi kanya pinahalagahan kaya ngayon wala siyang dapat pang ipaglaban o ihabol, Ford. Ginawa mo naman ang lahat ng pagtitiis at pinagkatiwalaan mo siya. Siya ang hindi na kontento. Pero si Cindy, sabihan man niya o hindi, alam kong naapektuhan siya. Nararamdaman kong nakokonsensya siya. Ilang beses kong sinabi na wala siyang dapat ihingi ng tawad o ikakonsensya. Magiging maayos din ang lahat, Ford. Tinapik pa ng ama niya ang kanyang balikat. Kinabukasan ay maagang gumayak si Cindy. Usapan nila ni Trish ay 8:00 ng umaga. Hindi na siya nag-almusal dahil ayaw niyang busog. Umagang-umaga pa lang. Tama na sa kanya ang kape. Sapat na ito para magising ang diwa niya. Hindi na nagpaalam si Cindy na ngayong araw siya makikipagkita. Nasisigurado kasi niyang pupunta lamang si Ford. Nais niyang matapos ito nang silang dalawa lang ni Trish. Dapat ay babae sa babae. Malakas rin talaga ang loob mo sa kanilang lahat no? Bungad nito nang makaupo siya. Sumimsim ito ng tsaa. Sana hindi na umabot sa sakitan ng lahat, Trish. Pagakitong tumawa. Naduduwag ka? Ikaw ang gumawa nito tapos ngayon, naduduwag ka. Mali ka. Hindi ako naduduwag. At hindi ako ang gumawa nito, Trish, kundi ikaw. Naawa ko sa'yo dahil para mapagtanto mo na mahal mo si Ford, ay kinailangan mo siyang lukuhin. Hindi na para sabihing mahal mo siya dahil nawala na ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi ako nagsisisi na minahal ko si Ford. Pinabayaan mo siya, Trish. Ipinaramdam mong wala siyang halaga sa'yo. Ikaw ang naging dahilan para makilala namin ang isa't isa. Patuloy mo lang pinapamukha sa akin na ikaw na ang mahal niya at binasura na niya ako. Oo,
Patuloy kong ipapamukha sa'yo para tumigil ka na at umusad. Pero hindi ko sinabing basura ka. Hindi ka basura, Trish. Mali ka lang ng naging desisyon. Pero maitatama mo pa rin naman eh. Hindi na nga lang babalik sa'yo si Ford. Bakit hindi mo nalang mahalin si Alfred? Sino ka para turuan ako? Galit na galit ito. Nandito ako para sabihin sa'yo na wala na akong balak pakawalan si Ford. Inaayos na nilang divorce ninyo. Wala ka nang babalikan, Trish. Sana nakita mo kung gaano kabuti ang puso niya. Hindi mo sana binulag ang sarili mo sa yaman niya. Eh di sana hindi siya nawala sa'yo. Hawak mo na, ibinigay mo pa sa iba. Pakiusap. Lumuluha si Trish. Ibalik mo ang asawa ko. Tinataga ni Cindy ang loob niya. Hindi mo na siya asawa, Trish. Hindi na siya sa'yo. Umusad ka na. Tumayo na si Cindy. Ito na ang huling beses na kakausapin kita. Maraming salamat kasi kung hindi sa'yo, hindi ko makikilala si Ford. Hindi ako hihingi ng tawad, Trish. Hindi ko ihingi ng tawad na sinira ko ang plano ninyo at minahal ko si Ford. Wala kang maririnig na paghingi ng tawad bagkus ay pasasalamat. Hindi na nilingon pa ni Cindy si Trish. Nawala ang lahat ng bigat na dinadala ng talikuran niya ito. Abala si Ford sa trabaho. Nakuha na rin niya ang resulta at legal na silang hiwalay ni Trish. Pinirmahan naman ito ang divorce papers at sa huling pagkakataon ay kinausap niya ito. 2 buwan bago niya nakuha ang resulta. Ginawa lahat ng ina niya upang mapabilis. Ngayong divorce na sila ni Trish, ay mailelegal na niya ang nobya niya na si Cindy. Sa 2 buwan, naging maayos naman sila. Kahit madalang ang pagkikita dahil sa busy schedules nila. Napaliwanagan na rin nila ang parents nila sa naging sitwasyon. At kahit nagtampo sa una ang ama nito ay, naibalik naman muli niya ang tiwala nito. Ngayon nga ay nasa office pa siya. Ngunit maaga ang out niya dahil may inihanda siyang sorpresa para kay Cindy. 1 buwan na niyang pinaghahandaan ito. Sir, maayos na po ang lahat. Ito ang bungad ng organizer pagkatawag niya. Good. Around 7 p.m. nariyan na kami. Gusto kong perpekto ang lahat. Bilin pa nito bago ibinaba ang tawag. Dumiretso siya sa bahay nila Cindy. Mano po. Bungad niya sa ina nito nang pagbuksan siya ng pinto. Ikaw pala, Ford. Si Cindy abala sa kusina. Inaasahan kasi niya na darating ka eh. Napangiti siya bago sumagot. Ma, nakahanda na po ang lahat. Ipapasundo ko na lang ho kayo sa driver para hindi na kayo mag-commute pa. Hala, ngayon na ba ang proposal mo? Nawala sa isipan ko, pasensya na. Sige, sasabihan ko na ang papa niya. Tumango naman siya bago dumiretso sa kusina. Naibili na rin niya sa parents niya at maaga raw mauuna ang mga ito upang masiguro na hindi magiging palpak. Mula sa likod ay niyakap niya si Cindy. Sobrang bango mo talaga. Bulong niya habang nilalanghap ang amoy ng nobya. Nakikiliti ako sa ginagawa mo. At saka pawis na pawis ako, Ford. Saway nito sa kanya. No, mabango ka pa rin. Natawa pa siya. Bihis ka na, may pupuntahan tayo. Utos niya. Ha? Pero magdi-dinner pa, hindi ba? Iniluto ko na nga to para sa'yo eh. Tila nagtatampo pa ito. Titikman ko naman eh. Tsaka pagbalik natin, uubusin ko talaga ang niluto mo. Natawa naman ito. Sige na nga. Sandali. Ibibilin ko lang kay mama na tirhan na lang tayo. Umalis na sila eh. Napakamot pa si Ford sa batok. Sabi may pupuntahan daw sila saglit. Palusot pa niya. Sana naman ay maniwala ito. Bakit biglaan? Hindi man lang nagsabi si mama? Sandali. Itatabi ko na lamang ito tapos magbibihis na ako. Tumango na lamang siya. Hinintay niya na ito sa sala.
Hindi naman ito nagtagal pa. Simple man ang suot nito, ay labas na labas naman ang ganda nito. Hindi nakakasawang pagmasdan ng partner niya. Until now, para pa rin siyang nasa alapaap. Hindi pa rin siya makaget over sa nobya niya na si Cindy. Inalalayan niya itong sumakay sa kotse. Saan ba ang punta natin? Curious na tanong pa nito. Secret, malalaman mo rin naman. Tanging sagot niya. Natawa na lamang si Cindy. Nilagyan niya ito ng blindfold bago pa man ito bumaba sa kotse. Bakit may pagganito? Natatawang tanong pa ni Cindy. Oops, malapit na. Sandali na lang to. Wika nito habang inaalalayan siya. Huminto sila ni Ford. Inalis nito ang blindfold niya. At bumungad sa kanya ang magarang setup. Narinig niya ang pagtugtog ng magandang musika. At nang igala pa niya ang kanyang mga mata, ay nasulyapan niya isa-isa ang parents niya at parents ni Ford. Nakaayos din ang dalawa niyang kapatid. Nagulat lang din siya na dumating pala ang mga kapatid ni Ford. Tuwang-tuwa din ang mga reaksyon ng mga to. At pagharap niyang muli kay Ford, nakita niyang nakaluhod na ito. Dito na umagos ang luha ni Cindy. Natuto pa nga niya ang kanyang bibig nang may ilabas itong singsing. Nagulat ba kita? Gusto ko kasi na itago sa iyo ang plano ko. Lahat sila ay kasabwat ko. 1 buwan na naming plinano to. Sabi ko sa sarili ko, oras na lumabas ang resulta at naging maayos ay agad akong luluhod para hingin ang kamay mo at ang matamis mong oo. Ngayon, narito ako sa harapan mo, Cindy. Sa unang pagkakataon ay nais kong itanong ito. Will you be my wife? Will you marry me? Gulat man sa nangyayari ay oo pa rin ang naging sagot ni Cindy. Walang dahilan para maputol ang kasiyahan na to. Wala rin naman siyang ibang nais pakasalan kundi si Ford lamang. Sa wakas ay magiging Mrs. Romanov na si Cindy. Isinuot ni Ford ang singsing sa kanya at matapos ay niyakap siya. Sobrang saya ko na pumayag ka. Bulong pa nito. Palakpakan naman ang lahat. Suportado ang desisyon nila at masayang-masaya para sa kanila. Itinuloy ang celebration sa bahay nila ni Cindy. Salo-salo ang lahat sa niluto niyang ulam. Tinupad ni Ford ang sinabi nitong uubusin nito ang luto niya. Halos ayaw nitong mag-share dahil sobrang sarap daw ng luto niya. Masaya ako para sa inyo, anak ko. Bati ng ama niya. Abala siya sa pagliligpit habang si Ford ay hinatid sa labas ang parents nito at ang mga kapatid. Maraming salamat po, Papa. Salamat po sa suporta sa amin. Basta sa ikakasaya mo, anak. Sino ba naman kami para pumigil? Sabi ko nga sa'yo, oras na para sa sarili mo. Sarili mo naman ang unahin mo. Niyakap ni Cindy ang ama niya. Pero Papa, hindi ko pa rin po kayo pababayaan. Hindi po ako mawawala sa tabi ninyo. At hindi rin kami mawawala sa tabi mo, anak. Dinatnan sila ni Ford. Hindi naman ito umiksena, basta hinayaan na lamang sila ditong mag-ama. Nakangiti pa nga ito habang nakamasid. Sa pagkainan kanina, pinag-usapan na ang magiging tema ng kasal nila at ang iba pang mga kailangan ay parents na ni Ford ang bahala. Sa theme naman ay hinayaan siya ng mga ito na magpasya. Ultimo sa isusuot niyang gown ay walang pinangunahan ng mga ito. Nakasuporta lamang daw ang mga ito ngunit hindi sila magdidikta. Bagay na hinangaan lalo ni Cindy sa mga to. Masarap sa pakiramdam na may pamilyang nakasuporta lamang sa'yo at hindi nangunguna sa mga desisyon mo. Hindi kinaya ang 1 buwan na paghahanda para sa kasal. Sa dami kasi ng bisita, ay mabusisi talaga ang ginawa nilang plano. Halos lahat kasi ng kaibigan ng papa niya at mga kamag-anak nila ay dadalo. Habang sa side naman ni Ford ay marami din. Lahat sila ay tulong-tulong
at wala silang narinig ni Ford na hindi napagkasunduan. Lahat ay nakaayon. Dumating ang araw ng kasal. On the way na daw ba, Dad? Son, kanina ka pa palakad-lakad. Sabi ng mommy mo ay nakasakay na sila at patungo na rito. Maaari bang ikalma mo ang sarili mo? Napabuntong hininga si Ford. Ilang minuto na lang kasi ay magsisimula na ang kasal. Hindi naman siya dapat mag-alala dahil kasama nito ang mommy niya at ang parents ni Cindy. Ngunit hindi pa rin niya mapigilang mag-alala hanggat hindi niya nasisilayan ang bride niya. Dad, hindi ko na kaya. Susunduin ko na sila. Wika pa niya bago sana aalis na, nang bigla namang dumating ang sinasakyan nila Cindy. Tinawag na siya sa loob at kampante naman na siyang pumasok dahil nasilayan na niya si Cindy. Pumwesto na siya habang ang musika na napili nila ay nagsimula ng tumugtog. The moment na masilayan niya ng buo si Cindy, na lumalakad ng marahanay, napapaluha na lang si Ford. Nasabi talaga niya sa kanyang sarili na ito na ang babaeng makakasama niya habang buhay. Samantala si Cindy naman ay hindi rin mapigilan ang luha niya, lalo pa nang masilayan niyang lumuluha ang groom niya. Mahal na mahal ka nga niya. Bulong ng kanyang ama. Mahal na mahal ko rin naman po siya, Papa. Sa kanya ko lang po naramdaman ang ganitong kasiyahan. Sa tingin ko, hindi ko na po ito mararamdaman sa iba. Para po kung pilay kapag nawawala siya. At para naman siyang batang naghahanap kapag hindi niya ako nasisilayan. Lakas po namin ang isa't isa at kahinaan din. Sa mga pinagdaanan namin, nakakuha po ko ng aral. Sobrang dami kong natutunan, Papa. Basta anak ko, masaya ako kapag masaya ka. Lumuluha ako kapag lumuluha ka. Mas triple ang sakit na nararamdaman ko kapag nasasaktan ka. Sana lang walang magbago kahit pa may mga anak na kayo. Napangiti si Cindy. Inabot na siya ng kanyang ama kay Ford. Ngunit bago ito umalis ay may ibinili na muna ito. Ford, malaki ang tiwala ko sa'yo. Sana lang ay walang magbago sa pag-iibigan ninyo. Kahit pa tumagal na ang pagsasama ninyo, umaasa akong hindi mo ko bibiguin. Opo, Papa. Ipinapangako ko po, saksi ang lahat. Sagot ni Ford. Naging matiwasay ang kanilang kasal. Dumiretso sila sa venue matapos ang seremonya. Napakasaya ng lahat. Walang humpayang pagbati at mga regalo na natatanggap nila mula sa mga bisita. Habang pinagmamasdan ni Cindy ang asawa niya, na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, ay taus-puso din siyang nagpasalamat na binigyan siya ng mabuting asawa. Dasal ni Cindy na sana ay mas tumibay pa sila sa hamon ng buhay. Dahil alam niya sa kanyang sarili, hindi pa ito ang wakas, kundi ito pa lang ang simula ng mas matibay nilang pagmamahalan. Wakas.